Good morning. Our topic is all about dividing decimal numbers. How to divide whole number by decimal number. So example, divide 49 by 7/10. So kung makikita natin, yung whole number i-divide natin sa decimal number. So step 1 is to always make the divisor a whole number. Since it is a one decimal place, multiply the divisor to 10 at the same time, multiply the dividend by 10. Yung 7/10 daw i-multiply natin sa 10 para maging whole number na 7. So, syempre, kung ano yung ginawa natin doon sa divisor, ganun din ang gagawin natin sa dividend. I-multiply natin sa 10. So, 49 times 10 is 490. O para mas madali, i-move na lang natin yung decimal point papuntang kanan para mapunta doon sa rightmost side ng number para maging 7. I-move natin ng isa, mapupunta dito yung decimal point. So, kung ilang beses mong minove pa kanan yung decimal point para maging whole number yung divisor natin na 7/10, yun ang number na idadagdag mo na 0 doon sa dividend natin. So, isang beses tayong gumalaw pa kanan para maging 7. So, isang 0 yung idadagdag natin sa 49. So, 490 divided by 7. So, again, hindi nagbago yung number natin. Huwag niyong isipin na nagbago. So, ang ibig sabihin lang noon, pag nag-divide tayo ng 49 sa 7/10, ay parehas lang ng pagdi-divide ng 490 sa 7. Ganon din ang sagot. So, after that, syempre, magdi-divide na tayo. 490 divided by 7. So, the answer is 70. How to check? I-multiply syempre natin yung quotient natin o sagot natin sa divisor na 7/10. So, dapat ang sagot natin ay 49. Example number 2. 4 divided by 200. Ganun ulit yung ating divisor na 200 ay decimal number. Yung dividend natin na 4 ay whole number. So, ang unang step natin, yung divisor natin, kailangan lagi natin gagawing whole number. So, ilang movement pa kanan para mapunta yung decimal point sa unahan ng 2? Dalawa. So, isa, mapupunta sa pagitan ng 0 at 2. Then, dalawa. So, i-move natin ng dalawang beses yung decimal point para maging whole number yung 200s. So, ibig sabihin, nag-multiply tayo sa 100. Kung anong ginawa natin sa divisor, ganun din yung gagawin natin sa dividend natin. So, dalawang beses tayong gumalaw pa kanan, ibig sabihin, nag-multiply tayo sa 100, dadagdagan natin ng dalawang 0 yung 4. So, 400 divided by 2. So, 4 divided by 2 is 2. 2 times 2 is 4. 4 minus 4 is 0. So, may natira tayong dalawang 0 doon sa dividend. Hindi na natin i-bring down, kundi i-bring up na natin. So, ang sagot ay 200. So, pwede nating i-check yun. 200 times 200. Ang sagot doon ay 4. Learning task 1. Find the quotient and check. Write your answer in your notebook. So, 208 divided by 8/10. So, ang gagawin natin dito, i-move natin yung decimal point pa kanan ng isang beses. Pag napunta na dito yung decimal point, whole number na yon. So, lagi nating gagawin whole number yung divisor natin. So, dahil isang beses tayong gumalaw pa kanan, ibig sabihin nun, nag-multiply tayo sa 10, isang 0 din yung idadagdag natin sa dividend natin. So, 2,080 divided by 8. So, again, hindi nagbago yung ating given numbers. Ibig sabihin nun,
yung 208 divided by 8 tenths, parehas lang ng sagot. Kung i-divide natin yung 2080 sa 8. So, 20 divided by 8 is 2. 2 times 8, 16. 20 minus 16 is 4. Bring down 8. 48 divided by 8 is 6. 6 times 8, 48. 48 minus 48 is 0. So, may natira tayong isang 0 doon sa dividend natin. I-bring up na lang natin. So, the answer is 260. So, pwede natin i-check yun. Mumultiply natin yung 260 o quotient doon sa 8. Ang sagot ay 2,080. So, ibig sabihin, tama yung sagot natin. Dividing decimal numbers. So, dito naman, yung dividend tsaka yung divisor natin ay parehas na decimal number. Step 1, make the divisor a whole number. So, ang divisor natin dito ay yung 5 tenths. So, imumove natin yung decimal point pa kanan o imumultiply natin sa 10. So, dito na yun sa step 2. Multiply by 10. Kung minultiply natin sa 10 yung divisor natin na 5 tenths, so ganun din ang gagawin natin sa dividend. Para mas madali, i-move na lang natin yung decimal point pa kanan ng isang beses. So, ganun din yung pagmumultiply sa 10. So, syempre yung 5 tenths, magiging 5. Yung 25 hundredths, magiging 2 and 5 tenths or 2.5. Tsaka tayo magdi-divide. So, ang sagot natin ay 5 tenths. So, pwede nating i-check. I-multiply natin yung sagot natin na 5 tenths doon sa divisor na 5. So, ang sagot natin ay 2 and 5 tenths. Yun ang step 4 natin, yung checking. Learning task 2. Divide the following and check. Write your answer in your notebook. So, sasagutan ko na yung 1. Bahala na kayo sa remaining numbers. So, number 1 is 81 hundredths or 0.81 divided by 9 hundredths. So, again, yung ating divisor na 9 hundredths, kailangan gawin nating whole number. So, ilang movement papunta sa kanan? Isa, dalawa. Para maging 9 siya. Or, ibig sabihin nun, kung dalawang beses tayo nag-move pa kanan, nag-multiply tayo sa 100. Ibig sabihin, imumove din natin ng dalawang beses yung decimal point ng dividend pa kanan. Or imumultiply natin sa 100. So, parehas lang yon. So, 1, 2. So, 81. Ibig sabihin nun, para ka lang nag-divide ng 81 sa 9. 81 divided by 9 is 9. 9 times 9 is 81. 81 minus 81 is 0. Kung i-check naman natin, hindi ko na lang sinulat dito, imumultiply natin yung sagot natin sa 900. So, 9 times 900 is 81 hundredths. So, ibig sabihin, tama yung sagot natin. Learning task 3. Solve the problem carefully by answering the questions below. Use the 4 steps in solving word problems. Write your answer in your notebook. So, sasagutan na natin yung number 1. Kayo na yung bahala sa mga susunod na numbers. Number 1. In science class, Miss Alcalde had 30.6 or 30 and 6/10 pounds of igneous rocks. She divided equally by weight into 9 different containers. How many pounds of rocks will be in each container? Yung 30.6, i-divide natin sa whole number na 9. So,
whole number na yung divisor natin, kaya magdi-divide na tayo. So, 30 divided by 9, 3. Then, 3 times 9, 27. 30 minus 27, 3. Bring down 6. So, 36 divided by 9 is 4. 4 times 9 is 36. 36 minus 36 is 0. So, ang last step natin, lalagyan natin ng decimal point yung sagot natin o quotient na nakatapat doon sa decimal point ng dividend, yung 30.6. So, dapat ang decimal point ay nasa pagitan, nasa gitna ng 3 at saka 4. So, i-check natin, 3.4 times 9, so 30.6. So, tama yung sagot natin. So, in-apply natin doon yung 4 step sa pagsosolve ng word problem. Una, yung understand, yung pag-unawa doon sa binasa natin. Plan kung anong operation ng ating gagamitin. Then, solve, third step. Lastly, yung fourth step natin ay check. Ito yun, yung checking natin. So, i-apply nyo yung fourth step in solving word problems. Learning task 4. Choose the letter of the best answer. Write the chosen letter in your notebook. So, sagutan na natin yung number 1. Bahala na kayo sa mga susunod na number. Number 1. What is the quotient when 294.45 or 294 and 45 hundredths is divided by 1/10? Ito yon, 294.45 divided by 1/10. Ang unang step natin ay gagawin nating whole number yung 1/10. So, ilang movement pa kanan para mapunta sa rightmost side nung number yung decimal point, isa. So, ibig sabihin, nag-multiply tayo sa 10. So, ganun din yung gagawin natin sa dividend natin na 294.45. So, kaya mangyayari dyan, 2,944 and 5/10 divided by 1. So, syempre, pag nagdi-divide tayo sa 1, kung ano yung dinivide natin sa 1, yun ang sagot natin, yun ang quotient natin. Diba? 4 divided by 1, 4. 5 divided by 1, 5. So, yung dividend lang ang sagot natin doon. Kasi, nag-divide lang tayo sa 1. So, ito yung sagot natin. Kasi, divided by 1 lang eh. 2,944 and 5/10. Letter B ang ating sagot. Thank you. Don't forget to like and subscribe. I-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga gagawin kong math tutorial. Hanggang dito na lamang and God bless po. Salamat!